Parang as expected. As in, hindi na ako nagulat na merong mga ex-Marines doon po sa 18, apat ang nag-recant ng kanilang testimonya. Po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na negative namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Palit po sa ginawa namin na joint affidavit po. Ibig kayang sabihin nito ay absuelto na si former House Speaker Martin Romualdez? Sabi po kasi dito sa balita, 4 ex-bodyguards recant statements versus Marcos Romualdez Co. 4 of the men who identified themselves as former bodyguards of former Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. have signed affidavits recanting their allegations in previous sworn statements against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., former Speaker and later Representative Martin Romualdez Co., and other personalities. According to Maris Omali's report on 24 Oras, the 4 men said they were recanting their earlier statements, claiming that their previous allegations were not true. The 4 didn't show their faces on camera, citing threats to their lives. So, labas na naman yung mga DTS trolls. Bakit daw nakatakip ang muka? Dapat daw kung matapang ang loob nila mag-recant, show your faces. Pero kung matatandaan nyo, nung unang lumabas yung 18 ex-Marines na yan, at pinresent sila nila Baligod at ni Mike Defensor sa publiko, sila rin po ay naka-face mask. And I'm sure, baka bukas lang, alisin nila yung face mask nila para patunayan na totoong binabawi nila yung kanilang mga unang salaysay. At ngayon, gumawa sila ng sarili-sarili nilang affidavit. Hindi tulad nung una. Joint affidavit silang 18. Pwede ba naman yun? Ito ang totoo. Kanya-kanya sila ng affidavit para malaman natin kung totoo o hindi yung kanilang salaysay. Although, tama din naman yung iba. Hindi ka naman kagad maniniwala ngayon. Pagdududahan mo pa rin sila dahil inconsistent po talaga ang mga salaysay nitong 18 ex-Marines na to or ex-soldiers or whatever you might call them. Kasi tulad nung kay Loren Legarda, kesa nag-deliver daw sila ng baleta. And then, binawi nila, hindi daw pala, nagkamali lang pala sila. Hindi kaya this time nagkamali lang ulit sila? Or talagang hirap na sila? Or nakonsensya sila? Or wala na silang budget? Sabi ng isa sa 4 na bumaliktad, si Rosebert Makasasa Waupan, pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At biglang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Kaya naman ganun na lang ang pagporsige ni Senator Marcoleta. Hindi nga ba't nagkaroon pa ng special hearing ng grupo ni Mike Defensor at ni Baligod na supposedly kasama sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee nila Marcoleta na hindi naman nila sinipot. So naging press con na lang yun. So ngayon, na nagsalita itong 4, lalong malilintikan itong si Marcoleta at saka si Defensor. But again, tulad nga na sinasabi natin, papaniwalaan ba natin sila? Dahil sabi nga ng isa sa mga kasamahan nila, si Walter Manalansan, sabi dito,
Brave 18 ex-Marine Walter Manalansan. Ikinalungkot ang pagbaliktad ng 4 na kasamahan. Nakakalungkot. Bakit bumigay kayo? Hindi lang prinsipyo nyo ang binenta ninyo, pati mga mamamayan natin na naniniwala at sumusuporta sa Brave 18. Nasilaw kayo sa pera na binigay nila. Wala kayong paninindigan. Pero kung iisipin natin, hindi kaya baliktad? Hindi kaya kayo, itong mga natitirang ex-Marines, ang nasilaw sa pera? Dahil tulad nga na sinabi ng 4 pinangakuan sila ng malaking halaga. Ngayon, naakulong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, saan manggagaling yung perang ipinangako na ibibigay sa kanila para maglabas ng ganitong kasinungalingan? Well, para sa atin, kasinungalingan, sa kanila katotohanan daw. That remains to be seen. Ngayon na may bumaliktad na, pagdududahan natin lahat ng kanilang mga statements. Pwedeng nagsasabi ng totoo itong natitirang 14, pwede rin namang totoo ang sinasabi ng 4 na to. Pero, iyan, simula pa lang, sinabi na yan ni former Senator Sani Trillanes na meron at meron babaliktad dyan sa 18 yan. Bigyan nyo lang sila ng konting panahon at magsasalita at magsasalita yan. Fearless forecast. A few weeks down the road, may mga babaliktad dyan. Merong aamin. Okay. Kung magkano binayad sa kanila, kung sino ang nagsabi ng sasabihin nila. Yun ang mangyayari dito in the weeks to come. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort by the Duterte camp against the Marcos administration. Kaya nga, ang ginawa nitong si former senator ay ipinatigil na ang mga kasong isinampa laban sa 4 na dating sundalo matapos bawiin ng mga ito ang kanilang naunang affidavits at aligasyon laban sa kanya sa International Criminal Court at sa iba pang personalidad. Ayon kay Trillanes, bilang dating sundalo ay nakikisimpatya siya sa kalagayan ng mga ito na umano'y pinagsamantalahan dahil sa kawalan ng kabuhayan ng mga taong may madilim na layuning politikal. Dahil tama ang sinabi ni Trillanes. Sinabi ko na sa inyo, kapag nagutom na yung mga bayani ng DDS ay babaliktad na isa-isa ang mga yan. Puro bayad eh. So kung sinasabi ng mga kasamahan nitong 4 na sila ay nasilaw sa pera at binayaran, hindi kaya ganun din sila? Dahil kung pakikinggan natin ang statements nitong 18 ex-Marines, paiba-iba po kasi. Very inconsistent. Kaya paano natin sila paniniwalaan? So ngayon may 4 na bumaliktad, diyan natin malalaman. Ituloy ang investigasyon. Ipatawag pa rin ang 4 na yan para magkaalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sabi naman ni Greco Bellica, mga sundalong nag-witness sa pag-deliver ng maleta, tinakot tapos sinuhulan para baguhin ang salaysay. Again, hindi kaya baliktad ang lahat? Hindi kaya itong 18 ito ang tinakot tapos sinuhulan para idiin yung mga personalidad na to kasama si Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos? Pwedeng-pwede. Alin sa dalawa? Kaya yan po ang ating pakaaabangan. Sino ngayon sa dalawang grupong ito, dahil 14 at 4, sino sa kanila ang talagang magsasabi ng katotohanan? So ito sinasabi ni Greco Bellica, natural ganun eh. Sasabihin nila, tinakot, binayaran, samantalang yung 18 yan, hindi ba tinakot din at binayaran? So para sa akin, bago tayo magko-conclude, titingnan po natin ang kalalabasan ng investigasyon. Although sinabi rin ni Levi Baligod sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys, naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero wag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila o meron kaming scam na gustong isagawa. Teka muna, meron ba tayong narinig sa statement ng 4 na sila ay pinagkakitaan ni Baligod o inuunahan lang sila ni Baligod? So kanina, inisyuan po ng arrest warrants itong 18 Maleta Boys at 14 ang nag-post ng bail. Ayon po dito sa GMA News, Las Piñas Court has issued an arrest warrant for the 18 Maleta Boys or the ex-bodyguards of former lawmaker Saldico. According to a DZBB report from Nympha Ravilo on Friday, Judge Catherine Sabado had issued an arrest warrant against the former bodyguards
in relation to the 4 counts of perjury that each of them faces. Each count of perjury has a bail of 18,000. So the bodyguards are looking at a total bail of 72,000. Each po yan, ha? Bawat isang ex-marines, 72,000 ang dapat na i-post na bail. Although sinabi nga ni Baligod na ngayon, 14 na lang yung kanyang nire-representar dahil yung 4 nga ay bumaliktad na. Pero mukha yatang hindi na kumpleto yung pag-post ng bail nitong 14 na ex-marines na to. Dahil inaresto ang 10 sa Maleta Boys matapos mabigong makapagpiyansa sa kasong perjury. At sila po ay dinala sa isang police station sa Las Piñas. So, paano kaya nangyari yun? Nasaan na yung mga sumusuporta sa mga ex-marines na to? Ngayon pinagpapiyansa sila. Bakit hindi nila bayaran yung bail para makalabas to mga to? Dahil ba nakakulong na si Marcoleta at si Defensor? So, ang ibig bang sabihin nito, si Martin Romualdez ay absuelto na dahil nag-recant na yung 4 eh. Pero siyempre, dadaan pa rin po yan sa proseso. Magkakaalaman pa rin tayo kung totoo ba na dapat nang absueltuhin itong si Martin Romualdez. Pero tandaan nyo, kasama pa rin ang pangalan ni President Bongbong Marcos dyan at ni Saldico. And again, hindi naman tayo pwedeng basta-basta maniniwala dito sa 4 na to. Para maging patas, hintayin natin ang kalalabasan ng investigasyon. Huwag tayong basta-basta mag-conclude or magbigay ng desisyon natin. Pero, bakit parang ganon ang ginawa ni Ombudsman Remulla? Dahil sabi dito sa GMA News, Ombudsman Remulla accuses ex-Speaker Romualdez of being behind the recantation of some former bodyguards of ex-Representative Saldico. Dahil sabi po dito sa Bombo Radio Philippines, Ombudsman itinuro kampo ni Representative Romualdez bilang nasa likod ng pag-recant ng ilang dating bodyguards. Sinisi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kampo ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod ng pag-atras o recantation ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguards ni former Representative Saldico. Dahil sabi ni Remulla, Siyempre, sino pa ba ibang makikinabang kapag nag-recant yan? Okay, granted, nag-recant sila. Isa sa makikinabang, si Martin Romualdez. Pero hindi ba makikinabang din si President Bongbong dahil kasama siya sa mga pinagbibintangan nitong 18 ex-marines na to? Hindi ba, Crispin Remulla? So bakit parang nakasentro ka kay Martin Romualdez? Ako, hindi rin naman ako maka-Martin Romualdez. Pero sabi ko sa inyo, kapag yan nalagpasan ni Martin Romualdez at napatunayan niyang wala siyang kasalanan, I will go and support Martin Romualdez, but until such time, kailangan patunayan muna kung talagang walang kasalanan si Martin Romualdez. So hindi tayo pwedeng basta-basta mag-conclude. Bakit yan ang ginagawa ni Ombudsman Crispin Remulla? Hindi ba? Bakit para namang nagbigay kagad siya ng konklusyon na si Martin Romualdez ang nasa likod ng pag-recant ng 4 na ex-marines? Teka muna, paano yung kay Loren Legarda? Hindi ba una siya ay pinagbintangan na nag-deliver sa kanya ng maletang pera? Tapos bigla nilang binawi at sinabing nagkamali lang pala sila? So ngayon ang tanong, si Loren Legarda din ba ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga ex-marines? O may narinig ba tayo kay Ombudsman Remulla na sinabi niyang si Loren Legarda ang nasa likod ng pagbaliktad ng mga ex-marines nung sinabi nilang nagkamali sila sa pagdawit ng pangalan ni Loren Legarda? Mukhang na-off ako dito sa statement ni Crispin Remulla. Hindi ba dapat nasa gitna siya? Pinakinggan niya yung statement ng 18. Dapat pakinggan niya yung statement itong 4 na bumaliktad. At sa tingin ko, sa akin lang po, correct me if I'm wrong, parang hindi tama na nagbigay kagad ng konklusyon si Ombudsman Remulla dito sa 4 na nag-recant at para sabihin na si Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng 4 na ex-marines. Kaya nga, pinatutugis ni Senator Ping Lacson ang mga nasa likod ng 18 Maleta Boys matapos bawiin ng ilan ang kanilang mga affidavit. Anya, dapat din silang managot sa gulo at kalituang idinulot nila. Yun ang dapat. Habulin ninyo yung sinasabing nasa likod ng 18 Maleta Boys. Sino ba? Si Mike Defensor?
Si Marcoleta? O sige, kung sinasabi nitong si Ombudsman Remulla na nasa likod din itong si Martin Romualdez, edi ipatawag nyo at least patas lahat ng mga nasa likod o yung mga pinagbibintangang nasa likod ng Maleta Boys. Ipatawag ninyo. Kaya nga naglabas ng statement si Representative Martin Romualdez sa akusasyon ni Ombudsman Crispin Remulla. Sabi sa statement ni Martin Romualdez, the Ombudsman's accusation that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true. This shows how extremely prejudiced he is against me. The recantations prove what I had been saying all along, that the accusations against me are false and trumped up. Hindi ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan. I will not be intimidated. I will face every accusation against me. Defend myself with the facts, the evidence, and the truth. O di ba, dapat naman talaga patas itong si Ombudsman Crispin Remulla. Tingnan lahat ng facts, ng ebidensya, at ng katotohanan. Huwag basta-bastang maglabas ng konklusyon. Kasi parang mind conditioning pa rin yan eh. Na parang gusto mong isipin ng taong bayan na guilty na agad si Martin Romualdez kahit na nag-recant pa yung 4 na ex-Marines. Yun po ay para sa akin ang dapat gawin ni Crispin Remulla. Kayo po, ano ba dapat? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admira.